Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaki na nagngangalang Fred Erko Olsen, na nakikitang gumaganap ng isang ritual gamit ang dugo at isang larawan ng isang babae. Ilang minuto mamaya, isang lalaki na nagngangalang Warren Lee ang papasok sa eksena at puputulan ang mga sanga ng katawan ni Fred Erko gamit ang isang lag-ari. Nagdulot ito ng pagkalat ng dugo ng kahabag-habag na lalaki sa isang malapit na recliner sofa, at tila patay na siya. Sa susunod na eksena, makikita natin ang tatlong tao na papasok sa isang garahe kung saan nila makikita ang parehong sofa na may isang note na nagsasabing, Francesca, ang babaeng nasa larawan sa simula ng pelikula. Si Francesca ay kasalukuyang nasa isang club kung saan siya nagtatrabaho bilang isang mananayaw. Ang kanyang pagtatanghal ay biglang naantala ng dalawang detective, sina Bob Gravy at Roseanne Grape, na itinalaga upang imbestigahan ang kaso tungkol sa pagkamatay ni Fred Erko. Ang mga detective ay nag-interrogate kay Francesca at sa kanyang matalik na kaibigan na si Maxie tungkol kay Fred Erko, na nangyaring kaibigan nila. Ipinahayag ni Maxie na ang lalaking ito ay labis na nahumaling kay Francesca hanggang sa magkaroon siya ng restraining order laban sa kanya mga 2 taon na ang nakalipas. Sandali pagkatapos, humihingi ng paumanhin si Francesca dahil may mga kasangkapan siyang ipinapadeliver sa kanyang bahay. Naging dahilan ito upang mabili niya ang parehong recliner sofa, nang hindi alam ang madilim na kasaysayan nito. Samantala, ang recliner ay hindi sinasadyang na i-deliver sa isang may-ari ng antique furniture store na nagngangalang Jack, na lolo rin ni Maxie. Gayunpaman, hindi nakilala ng matandang lalaki ang sofa, kaya tinawagan ng delivery guy ang isang numero sa note upang mahanap ang tamang address. Sa gitna nito, nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Jack nang tingnan ang sofa. Habang hinahawakan niya ito, nakaranas siya ng isang pangitain ng isang babaeng tumatakbo sa kagubatan. Pagkatapos, bigla siyang bumagsak sa sahig ngunit sa paanungan ay nabuhay muli ng delivery guy. Pagkatapos, inihatid ni Maxie si Francesca pauwi kung saan nila nakita ang kasintahan ni Francesca na si TJ, na nakaupo sa na-i-deliver na sofa. Tila hindi siya nagustuhan ni Maxie at itinuturing siyang bakla, ngunit bin-rush off lang ni Francesca ang kanyang sinabi. Mamaya, habang inaakyat ni TJ ang mga kasangkapan, tila nababahala si Francesca sa pagkamatay ni Fred Erko. Dahil dito, hiniling niya sa kanyang kasintahan na manatili sa kanya ngayong gabi. Ngunit mayroon na itong ibang plano. Nang gabing yun, habang naghahapunan, hindi mapigilan ni Jack na isipin ang kanyang naranasan kanina. Tinalakay niya ito sa kanyang kasintahan na si Ashanti, na nag-iisip na mayroon siyang psychic gift tulad ng kanyang yumaong rabay na ama. Sa paniniwalang ang sofa ay sinasapian ng masamang espiritu, sinimulan ni Jack na pag-aralan ng tungkol sa Debets, isang masamang galagala na espiritu. Matapos manood ng isang video, nalaman niya na hindi dapat makisali sa mga ganitong masasamang gawain o kung hindi, ito ay magtatatag ng koneksyon sa kanyang katawan at isip. Nagbabala rin ng video na maaari itong magdulot ng mga kakaibang problema sa kalusugan, mga sintomas na kitang-kita na kay Jack. Samantala, naliligo si Francesca nang may narinig siyang ingay. Binuksan niya ang pinto at nagulat sa pagdating ni Maxie, na nakasuot ng nakakatakot na clown mask. Parehong nanood ng pelikula ang dalawa, habang tinalakay din ang kanilang mga problema sa buhay. Ipinahayag ni Maxie ang kanyang desisyon na isara ang antique store ng kanyang ama dahil sa lumalaking mga utang. Narinig ito ni Francesca, at pinayuhan siyang mag-focus sa musika, dahil ito rin ang kanyang hilig. Bago umalis, sinabi ni Maxie kay Francesca na huwag isipin si Fred Erko dahil hindi niya kasalanan ang nangyari sa kanya. Habang naglalakad papunta sa kanyang kotse, napansin niya ang sofa na tila nakatingin sa kanya sa bintana, ngunit nawala ito sa ikalawang tingin. Mamaya, nakaranas si Francesca ng isang nakakaakit na sexual na karanasan habang nakahiga sa sofa. Sa hating gabi, bigla siyang nagising sa kama, na parang may napanaginipan. Sa parehong oras, sa likod ng sofa, makikita natin ang figura ng parehong babaeng nakita ni Jack sa kanyang pangitain. Kinabukasan, nagising si Francesca at natagpuan ang ilang mga kandila na nagtulo sa kanya sa almusal sa sofa. Ipinapalagay niya na ito ay si TJ at nagpasalamat sa kanya sa pag-unawa sa kanyang pangangailangan. Sa kabilang banda, binabalingan ni Detective Gravy ang mga larawan ng mga bagay mula sa lugar ng krimen at natuklasan ng isang grupo ng mga voodoo na bagay laban kay Francesca. Dahil dito, tinawag niya siya at si Maxie para sa isa pang interogasyon. Sa sesyon na ito, sinabi ni Francesca na maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya at isa sa kanila ay si Fred Erko. Itinuring niya ito bilang kaibigan, ngunit nais niya ng higit pa mula sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng restraining order. Naniniwala siya na ang kanyang kasalukuyang kasintahan ay immune sa kanya, hindi tulad ng ibang lalaki. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing siya ni Maxie na bakla. Samantala, sa bahay, naghahanda si TJ ng ilang pagkain nang magsimulang gumalaw ng kusa ang sofa. Bigla itong dumausdos pasulong at sinaksak ang kanyang mga binti, na nag-iwan sa kanya ng matinding sakit. Sa isang estado ng panik, mabilis niyang tinawagan si Francesca, na agad na umuwi kasama ang mga detective. Pagdating nila, napansin nila na puno ng usok ang silid at nakahiga si TJ sa bathtub, dumudugo ng husto. Pagkatapos ng pangyayaring ito, si TJ, na naniniwala na ngayon na ang sofa ay sinasapian ng masasamang puwersa, nagpa siya na manatili sa bahay ng kanyang ina sa kabilang kalye. Gayunpaman, hindi tumitigil ang sofa sa pagsunod sa kanya.
Nang gabing yon, narinig ni TJ ang pagtuktok sa kanyang bintana at sa pagsisiyasat. Nakita niya ang sofa sa labas, na nagpaalab sa kanyang takot. Sinubukan niyang isara ang bintana, ngunit hinadlangan ito ng sofa at pumasok sa kanyang kwarto. Sumigaw siya ng tulong, ngunit hindi narinig ang kanyang boses dahil nakasuot ng headphones ang kanyang ina. Bilang resulta, sinaksak siya ng sofa gamit ang matulis na upholstery spring nito, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sa ibang lugar, mas malalim na sinisiyasat ni Maxie ang tungkol sa debak at natuklasan na ito ay kumakain ng mga kaluluwa ng mga biktima nito. Kasunod nito, sina Jack at ang kanyang kasintahan ay gumawa ng isang ritual, na nagpapahintulot sa kanya na muling maranasan ang kanyang pangitain. Ngayon ay may mas maraming detalye. Habang bumabalik siya sa nakaraan, nasaksihan niya ang isang babaeng pumutol ng kanyang lalamunan sa harap ng isa pang babae habang sumisigaw ang isang lalaki mula sa malayo. Sa sandaling magising si Jack, ibinahagi niya ang lahat sa kanyang kasintahan at napagpasyahan nila. Kailangan nilang hanapin ang sofa dahil sino man ang mayroon nito ay nasa malaking panganib. Bumalik kay Francesca. Nagising siya sa kanyang sofa at natagpuan ang kanyang underwear sa sahig. Habang pinupulot niya ito, nakita niya ang refleksyon ng isang lalaki sa pinto na biglang nawala. Dahan-dahan siyang nagpatuloy upang suriin ang pinto at bintana ngunit walang nakita doon. Bigla siyang nagising sa kanyang kama, na nagpapakita na lahat ay panaginip lang. Sa sandaling yun, narinig niya ang isang buzzing sound at tumayo upang siyasatin. Habang tumitingin siya sa paligid, hindi maipaliwanag na gumalaw ang sofa, na nagpaalab sa kanyang takot. Mabilis siyang tumawag kay Maxie at tinawag siya. Sa pagdama ng kagyat na sitwasyon, nagmamaneho si Maxie papunta kay Francesca, upang makita siyang nakaupo sa pintuan. Nakikita siya sa isang nababahalang estado. Dinala siya ni Maxie upang manatili sa kanyang lugar para sa isang gabi. Habang pinapanood sila ng sofa habang umaalis, kinabukasan, bumalik si Francesca sa kanyang lugar at habang nakatingin sa sofa, tumanggap siya ng tawag mula kay Detective Gravy, na tinatawag siya sa istasyon ASAP. Habang naghahanda siyang umalis, natisod siya sa pinsan ni Maxie, si Ralph, isa sa mga lalaking nahuhumaling kay Francesca. Gaya ng dati, tinanggihan niya siya at nagtungo sa istasyon. Galit sa pagtanggi, pumasok si Ralph sa kanyang bahay at nagsimulang mag-install ng ilang mga kamera, na lahat ay napansin ng misteryosong sofa. Pumunta rin si Ralph sa kwarto ni Francesca at nagsimulang magloko. Sa panahong ito, dumausdos ang sofa at sinaktan ang kanyang ulo gamit ang isang bakal, na pumatay sa kanya sa lugar. Sa istasyon ng pulisya, natanggap ni Francesca ang nakakagulat na balita ng pagkamatay ng kanyang kasintahan. Si Detective Gravy ay naghihinala ng koneksyon sa pagitan ng kasong ito at kay Fred Erco. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang isang listahan ng mga sospek, at kinilala ni Francesca si Ralph bilang isang potensyal na salarin, na hindi alam ang kanyang kapalaran. Nakakuha rin si Gravy ng mga resulta ng forensic lab, na nagpapakita ng pagkakasangkot ni Warren, isang lalaki na may record ng krimen. Sa kabilang banda, natuklasan ni Jack na ang recliner sofa ay na-i-deliver kay Francesca, at nakilala ni Ashanti siya bilang matalik na kaibigan ni Maxie. Nang walang pag-aatubili, agad nilang tinawag si Maxie sa bahay at binigyan ng babala tungkol sa masamang pagsapi ng sofa, at binigyang diin na ang kanyang kaibigan ay nasa panganib. Sa impormasyong ito, pumunta si Maxie sa bahay ni Francesca upang suriin ang misteryosong sofa. Sa sandaling pumasok siya, nasaksihan niya ang katawan ni Ralph na hinihila palayo. Habang mas malapit niyang tiningnan, siya ay nabigla na mapansin ang sofa na nagtatapon ng katawan mula sa balkonahe. Pagkatapos ay sinubukan niyang umatras ng tahimik, ngunit hindi sinasadyang nakagawa ng ingay, na nag-alerto sa sofa sa kanyang presensya. Sa isang desperadong pagtatangkang makaligtas, nag-lock siya sa banyo, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang kanyang susi ng kotse sa prosesong ito. Habang sinisikap ng sofa na pumasok, umakyat si Maxie sa bintana, ngunit nadulas at nawala ng malay sa isang dumpster. Kahit nasa bahay ni Maxie, naririnig pa rin ni Francesca ang isang bulong na nagmumula sa lababo ng kusina. Bago pa niya ito masusing masilip, naabala siya ng mga detective, na naroon upang tingnan ang kanyang kalagayan. Ipinahayag ni Francesca ang kanyang pag-aalala kay Maxie dahil hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag sa nakalipas na 2 oras. Kasunod nito, si Francesca, kasama ang 2 detective, ay nagtungo sa kanyang apartment. Nang makita ang mga susi ni Maxie sa sahig, sinubukan nilang tawagan siya muli at sa pagkakataong ito, narinig nila ang tunog ng telepono mula sa ibaba. Naghanap ang mga detective sa lugar ng basurahan at natuklasan ang walang buhay na katawan ni Ralph. Sa parehong oras, narinig ni Francesca ang sofa na bumubulong ng pangalang Valerie, na nagpaalab sa kanyang takot. Bilang tugon, sumakay siya sa kotse ni Maxie at umalis. Pagkatapos, tumanggap si Francesca ng tawag mula sa lolo ni Maxie at nagtungo upang makipagkita sa kanya. Doon, binigyan siya ng matandang lalaki ng impormasyon tungkol sa debek. Nagtaka siya tungkol sa pangalang Valerie, na nagpaalala sa kanya sa mag-asawang Gerard at Valerie noong 1800s na nagsasagawa ng pangkukulam. Pagkatapos, sila ay nagbalik tanaw sa kasaysayan at natuklasan na ginawa ni Valerie ang hindi kapanipaniwala sa harap ni Marie, na nangyaring lola ni Francesca. Ayon kay Jack, may kakayahan si Valerie na magdulot ng labis na pagkahumaling sa sinumang makakasalamuhan niya.
na eksaktong nararanasan ni Francesca. Napagtanto rin nila na si Francesca ang nagtataglay ng espiritu ni Valerie at na ito ay ganap na nagising sa presensya ni Gerard, na ngayon ay naninirahan sa sofa. Higit pang teorya ng matandang lalaki na ang okultong mahika ni Fred Erco ay nagbukas ng isang portal na nagpapahintulot sa espiritu ni Gerard na maghari sa recliner. Ang dalawang espiritu ay nagsisikap na magsama. Bagaman hindi sigurado si Jack kung paano ito magagawa dahil ang isang dibek ay nangangailangan ng isang tao upang gawin ito at si Fred Erco ay dapat patay na. Pagkatapos, nagplano si Jack, ilagay ang dalawang masamang espiritu sa isang espesyal na kahon at sunugin ito. Sinimulan niya itong gawin ngunit nagkaroon ng atake sa puso. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Francesca ang plano, habang tinawagan ni Ashanti ang tulong medikal. Sa ibang lugar, tinanong ni Detective Gravy si Warren, na nagsiwalat na hiniling ni Fred Erco na putulin ang kanyang mga binti upang magkasya sa recliner. Kasabay nito, si Detective Grape ay nasa bahay ni Ralph kung saan natagpuan niya ang footage ng camera mula sa apartment ni Francesca. Tiningnan niya ang isa sa mga video at nabigla na makita ang sofa na kusang gumagalaw. Alam na may problema sa sofa. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Francesca matapos alertuhan si Grave. Sa panahong ito, dumating si Francesca sa bahay kasama ang debug box at sumigaw sa sofa na pumasok sa kahon. Nang tumanggi ito, sinubukan niyang sunugin ang kasangkapan, ngunit patuloy itong pumapatay sa bawat apoy ng posporo. Hindi nagtagal, tumayo ang sofa at dahan-daang lumapit sa kanya. Ngunit bago pa man ito makasakit sa kanya, dumating si Gravy sa eksena at binaril ito, na nagbunyag kay Fred Erco mula sa loob. Ang isa pang baril ay nagresulta sa pagkamatay ni Fred Erco. Hindi maunawaan ang sitwasyon. Nagmamadaling pumasok si Francesca sa banyo upang inumin ang kanyang mga pampakalmang tablet. Biglang hinawakan siya ng espiritu ni Valerie mula sa aparador at ganap na naghari sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, ang sugatan na si Maxie ay lumabas mula sa dumpster at umakyat sa hagdan. Mabilis na niyakap siya ni Francesca at sinabing tapos na ang lahat. Gayunpaman, nakikita natin ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha sa salamin, na nagpapahiwatig ng kanyang masamang pagsapi. Makalipas ang ilang araw, tumanggap si Detective Grape ng tawag mula sa mortuary, na nagpapahayag na ang katawan ni Fred Erco ay nabubulok na ng hindi bababa sa 2 linggo. Sa pagdama ng isang hindi pa nalulutas na issue, mabilis siyang nagtungo sa apartment ni Francesca. Sa kabilang banda, sinuri ni Maxie ang pananaliksik ng kanyang lolo at natutunan na ang debek ay maaaring gumamit ng mga bangkay ng tao upang mag-imbak ng mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Kung hindi magagamit ang katawan, ang kaluluwa ay maaaring ilipat sa pinakamalapit na bagay hanggang sa makahanap ng bagong host. Samantala, si Gravy ay nakikita sa apartment ni Francesca na umiinom ng isang hindi pangkaraniwang lasa ng tsaa. Marahil ay lason. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa sahig at ang kanyang katawan ay naghari ng espiritu ni Gerard. Dumating si Detective Grape sa tamang oras upang masaksihan ang pagkumpleto ng proseso ng paglilipat ng kaluluwa. Pagkatapos nito, ang nagharing Gravy ay tumayo at pinatay si Grape bago lumabas kasama si Francesca. Ngayon, ang espiritu ni Gerard at Valerie ay sa wakas ay magkasama. Nasaksihan ni Maxie ang lahat ng ito mula sa labas at pumasok sa apartment pagkatapos ng kanilang pag-alis. Siya ay nasa bingit ng pagtawag sa 911 para sa tulong nang mapansin niya ang sofa na gumagalaw. Sa pagtingin sa mga butones nitong mata, nakita niya ang isang imahe ni Francesca na nahuhulog.